Ito yung ano, itaas ng ceiling attic. Somehow, kahapon, ito yung ginagawa nila nung iba rito. Nilalagyan nila ng insulation. Ayan, nalagyan na nila ng insulation. Yung ibang part, yan ang gaya ng insulation ng ibang part ng bubong. Tapos ayan. So ongoing to. Ngayon, eto, ayan. Hindi siya tagal pala matiyo to. Tingnan nyo, may footprints pa rin. So, ibig sabihin, nung naglalakad sila kahapon dito, yung footprints nila dumidikit pa rin. So, hopefully, yung pinahid nila hindi nawawala. Kasi nagka-footprints, ibig sabihin, possibly yung pinahid hindi natutuyo. Pero dumami na yung insulation. At hopefully effective siya para nabawasan ng init. So aside from here, itong side na to na ito yung naunang ginawa sa unang roll, gumawa na siya ng iba pa. Hindi na masyadong kita pero madilim eh. Hindi pa nagagawa yung pinapagawa ko sa kanila. Which is ikutan ng ilaw to. Kung kailangan 4, 6, 6. Pero yung storage, mukhang final na itong storage. Ganito na. Unless sobrang kahoy na naman, at kaysa itapon, baka pwedeng isingit lang dito sa iba. Ito yung bedroom number 3. So, may makikita kayong mga plastics dito. Ito yung mga naligpit ng mga gamit. Hindi pa rin namin masyadong sort out, pero at least ginup lang namin sila according sa category. At binabalik namin muna yung iba rito sa mga cabinets. Hindi pa masyadong kita. Ayan. Binabalik muna namin sa mga cabinets ng ibang gamit. Nalagay lang muna namin. Ito ganito. Records. Ito yung mga damit. Oo. Ito. Mga formal attires. Mga ganyan. Try mo natin ayusin. Pero kailangan isort na tuloy siya. Kailangan mo nang yung ibalik yung ibang gamit para magkaroon ng lugar. Masyadong makasikip. Hindi makagalaw. Ito yung electrical. Hopefully in a few days, ma-sort out namin to para magawa rin. Kailangan kasi magawa yung side dito. Kailangan ito i-varnish, i-polish, i-varnish. So basically, i-varnish, i-sanding. Kailangan i-sanding to at i-polish. But before i-sanding, kailangan palitan yung masira. Yung mga ibang gamit dito ka na pa may ayos to. Yung brown pala na yan, na kahoy, galing sa office yan, iakit lang dito. Itong higaan na yun, tuyo na nga to. Wala nang amoy. So, maganda na yung king size na bed to. Maganda na itsura niya. Okay.
Ito mo yung pinag-sort out na ping gamit sa kapatid ko bali. Mga magaan, hiniwalay namin sa mga bigat. At ganoon din dito. May mga magaan, may mga mabigat, hiniwalay na namin. Daming gamit ng kapatid ko. Marami rito pwedeng is-donate eh. Gamit ng anak, pag-aaral, laruan, ayan mga formal attire naman nila. Laruan ko, kailangan mabukasan, sobrang dami. Daming kalat. Ito naman yung gamit ng parents ko. So, inaayos pa namin. Mga ibang maleta sa atik mapunta yan. Yung mga magagamit ka. Pillows, maleta. Ito, kailangang ayusin na rin ito. May amoy pang konti, pero mas mawala na. Kailangan inisin na konti para mawala na yung ibang kawang. Dito sa unang kwarto, hindi mo na tinuloy ito. Naka-hold. Ginagawa ng PPR, so most likely ito na yung next ito target. Ito yung pang fourth na kwarto. So, ito yung tubig. Ayun, luksan nila. Sineset up na nila. Ito yung CR. So, ito pinatay na nila to. Hindi na to gumagana. Sabi ko, tanggalin na lang para di nakakalito sa tao. And then, ito yung mismong shower area na. So, inaayos na nila. Simentohan na rin. Tapos ito, dinikit nila yung sa gripo. Tatanggalin nila yung bali. So, para lang may layout. Tapos yung kuryente rito, nailagay nila sa gilid dito. Pinaikot nila yung kuryente, galing sa sahig. Delikado kasi yung sahig eh. Pag may tubig, may leak, tapos napunta sa kuryente, nako, makukuryente yung tao. Kasi ito PPR na. Pipes ng PPR na, ginaan nila dito. So, ayun. Pumasok dito. Tapos sa ilalim ng gripo, ayan, PPR na rin to. Daming ginawa bali. Hopefully, maayos yung mga tubig pa konti-konti. Ito yung unang kwartong inayos ng PPR. Hindi pa tapos ongoing to. Pag medyo settled na to, ang next na lang gawin palitan yung tiles dito. Gagawin ng tiles. Ang tanong, balik ako sa tanong ko kay Manong, pwede kaya palitan to? Even if ang basag to. Baka better yun, diba? Kesa may basag. Ginagawa na eh. Kung kaya gawin na maayos na. Bago na kung dagdag ka sa konti. Ito naman yung office. So, hindi pa rin total na ayos to. Pero hindi pa ito yung ibang gamit papasok dito. Ayun o, gaya na ito. Safety box. Steel box basically. Ginilid namin sa pintuan. Itong mesa, nakagilid, sopa. So ito kasi kailangan nakataas to. Nakabolt. So yun yung itsura para lumuwang. Ginilid namin. Dati kasi nasa gitna itong mesa. So ginilid namin para mas maluwang ang feeling. At ayusin na lang. Actually, yung kahoy pa lang na maliit. Pwede pala ilagay dito yung shelf. Maliit. Oh, gilid. Baka pwede. Anyway, tingnan natin. Yan. Ito
Itong mga to pinagsasara na nila kahapon. Inaayusan nila yung mga lines. Yung mga wiring sa dito sa electrical room, pati sa dun sa driver's quarter, yung nagpag-aayos nila bali. So ito isang beses kailangan nung i-finalize to. Para ma-finalize, kailangan mawala yung mga gamit dito. Matanggal. Para mapinturahan and so forth. Dapat di na matamaan itong inverter na to. Itong dining pala, inayos na lang itong dining table. Lagyan na suporta. Ilalim may support. Para mas may tibay. Yung mga kahoy. So ngayon, kahit paano, hindi na gumagalaw. Dati mauga. So kailangan iusip ang pinturahan para maayos. Mga ilaw na ayos. Ito naman yung study or den. So, kahapon ng unang araw nilang ginagawa to. So, pinrimer nila. Mabagal pagka-primer kasi habang ginagawa nila, ginawa itong para sa aircon. Binutasan nila to. Bubutasan dapat. Later, may nakahating biga dito. So, hindi pwede ka. Nahinto dyan. So, parang ayusin yan yung medyo na-crack. Ito naman, itong binutasan. Pang aircon. Para next time, pagkalagyan ng aircon, meron ng lugar. Sabi nila kasi may narobutasan. Para next time, final na kumbaga. Tama naman. Kasi pag next time bubutasan, mas matrabaho. Ito yung mga gamit lang sa yung iba siyang kaya i-sort out. Bakit pamigay din dapat ipamigay. Shelf. Dami. Yung sa papel, nilinisan namin ito kapag. So, kung paano yung mas malinis na. Pero kailangan linisin pa rin ang linisan continuously. Para maging mas malinis. Aircon, kaya ibalik. Aircon. Naka-primer pa lang. Naka-primer pa lang yung sa pintuan ng drivers. Yung iba, parang first coating pa lang. So, hindi masyadong napinturahan itong part na to sa drivers. Which is okay lang. Pero na-set up nila kahit paano itong outlet. Itong mga switch. Dapat di na mangyari magkaroon ng butas dito. Nabubutasan ng mga drivers. Ng drivers pala dito. So paggawa nila ng switch dito, kailangan basagin ng kabila. Sabi ko okay lang naman. Lagyan na ng tiles ulit. Kasi yung dating gumawa ng electrical dito, nakasemento yung yung kuryente. Kaya yun ang nangyari. Ito naman, yung outlet na yan, para yan sa shower. Para in case
I mean, para sa shower heater. For future use pala. Pwede na yun, lagyan ba? Ano kung may kuryente, may mabisan mabihan sa kuryente. Kailangan ayusin ito mga itong bumagal yung padalag ng tubig eh. Sige sabihin, napasukan ng mga bagay-bagay during construction, during renovation. Yung mga gamit, tira-tirang gamit, di pa ubos. Bilhin ko sa mga plywood na gamit, dapat hindi basa. Tapos ayusin na, tatry niya ayusin ng water line dito. Kailangan ilipat ng kahoy para makagawa sila sa water line. Ito, may mga butas pala dito. Kailangan maayos. Sana within today, tomorrow, next day, within the week sana, magawa tong water line sa baba. Kasi yung leak, medyo marami eh. Consumption namin ng tubig, nag times 3 basically in a month's time. So, impossible naman unless there is a leak. Pinatay namin yung pinaka-main outlet ng tubig. Pero gumagalaw pa din yung metro. So, since may linggilik somewhere, hindi namin alam saan. Kailangan i-reline. Kasi mahirap magbutas ng bahay. Ang mga blinds, hindi na magagamit ako to. Una, inisip ko magagamit ng ibang tao. Pero hindi na ako kasi basukat. Ito may ibang bars dito, hindi kailangan tapon to. Ito, naka-open pa rin to kasi yung CR sa taas, hindi pa rin naman na-finalize. So, baka yun ang dapat mo nang ayusin yung sa itaas. Yung unang kwarto. Yung kuryente, hindi na kuryente sa unang kwarto yan. Sa aircon. Bumaba galing sa itaas. Yun yung PPR. Dapat walang nagilik sa PPR. Kung may sa isang may tubig, kasi may butas yung PPR. Parang 1 inch ating kapal ng PPR. Sabi sa akin 1 inch na labas, and pag pumapasok ko sa loob, half inch na.